Ladies, ito ang gawin nyo para araw-araw kang namimiss ng karelasyon mong lalaki. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga gawin mo para araw-araw kang namimiss ng lalaki. Kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer muna tayo. Karamihan ng mga babanggitin ko dito ay tungkol sa S. Kaya kung hindi ka komportable sa mga ganitong usapin, kung ayaw mo sa mga ganitong mga topic, scroll up na lang po. 2,000 years later. So, eto ating aalamin. Number 8, subukan sa public. Oh, kakaiba to ah. Oo. Siyempre, public place yan, pero dapat discreet pa rin. Discreet meaning na huwag kayong iskandaloso. Hindi porket nasa public kayo ay ipapakita nyo sa mga tao. Hindi po. Ibig sabihin, nasa public place kayo, pero kayo pa rin ay hindi nakikita ng mga tao. Okay? Hindi kayo visible. Alam nyo kasi yung mga ganyang mga setup, nagdadagdag yan ng excitement at thrill dyan sa ginagawa ninyo. O, di ba? Kung mayroon kayong sasakyan, why not, di ba? Tumingin kayo ng mga parking na pwede nyong itabi at doon nyo gagawin. O kaya maraming public places dyan. Basta piliin nyo yung maganda na lugar na pwede nyong gawin ang bagay na yon. Okay? At remember na dapat safe na walang makakakita para walang bulilyaso or walang magiging iskandal na mangyari. Okay? Yung mga ganitong mga gawain, sobrang thrilling at excitement ang dulot ng mga ganitong setup dahil sa, siyempre, meron yung kaba na baka makita kayo or mahuli kayo. Nagdadagdag yun doon sa kakaibang pakiramdam. Okay? So, ayan po ang number 8. Number 7, video. Ano ba ang video na ito? So, ito, subukan yung i-video or i-capture sa camera ang mga ginagawa nyo. Oh, kakaiba ito. Pero alam nyo, nagdaragdag ito ng spice sa inyong ginagawa sa S, okay? Siyempre, kapag nandyan na kayo sa act na yan, or kapag mag-ES na kayo, i-set up nyo na kung saan yung mga angles or equipment na gagamitin nyo or yung camera, di ba? Dapat okay kayo dito okay kayo sa ginagawa nyo since magkarelasyon kayo para makapture yung ginagawa nyo. Madalas, kapag itong mga videos na ito, kapag pinapanood nyo ito, mas nagdadagdag pa ito ng alab sa inyong dalawa, di ba? Kasi nakikita nyo, parang nanonood kayo ng isang magandang palabas. Pero kayo, yung artist doon sa pinapanood nyo. O, di ba? Nakakadagdag yan ng spice sa inyong mga ginagawa sa ganyang bagay. At sigurado na isa yan sa pinapantasya rin ng kapareha mo. Number 7. Number 6. Gawin mo ang kanyang mga pantasya. Wow! Alam mo, lahat tayo, meron tayong mga pantasya sa mga ganyang gawain, okay? So, ikaw bilang partner na babae, tanungin mo yung partner mo kung ano ba ang mga gusto niya. Ano ba yung mga nasa isipan niya na gusto niyang gawin sa bagay na yan. Yung mga pinagpapantasyahan niya, okay? Alamin mo yun para kung kaya mo namang gawin, ay gagawin mo, di ba? Ang lalaki at babae bilang magkarelasyon, bilang nagmamahalan, walang masama sa mga ganyan. Kasi yan ang isa sa nagpapatibay sa inyong samahan bilang magkarelasyon. So yung mga pantasya ng partner mo, alamin mo, gawin mo sa kanya. Kapag ginawa mo yan, magugulat ang partner mo kasi hindi niya sukat akalain na kaya mo palang gawin ang mga bagay na yan. Siyempre, dapat alam mo rin na kaya mong gawin. Ginagawa mo yung part mo, nag-e-effort ka talaga. Kapag ganito, dapat pusan yung ginagawa. Yung ginagawa mo kasi nasisiyahan kayo. Kasi nagugustuhan nyo yung mga ganyang gawain. Okay? Walang pilitan dito. So, ayan po ang number 6. Number 5, mag-eksperimento kayo. Alam mo, ang mga lalaki, literal or natural na adventurous yan. Gusto niya ng mga kakaiba. Gusto niya yung mga bago sa kanya. Okay? Kaya ladies, kung ano yung alam mo na gusto ng partner mo, sabayan mo siya. Gawin nyo. Yung mga alam nyo na magbibigay sa inyong dalawa ng mas matinding kaligayahan, okay?
Since mag-partner kayo, tanggalin nyo na yung mga hiya sa katawan, okay? Para mas magiging open kayo, para smooth sailing ang mga ginagawa nyo, okay? Kapag nakikita nila na nag-e-effort ka, na sadyang ginagalingan mo yung mga ginagawa mo sa kanya, sobrang matutuwa yan. Nakikita niya na ginagawa mo rin yung part mo para mapaligaya mo rin siya, okay? So ladies, kung ano man yung gusto nyong gawin bilang mag-partner, gawin nyo. Mag-experiment kayo. Marami kayong pwedeng gawin pag kayong dalawa ay adventurous at open na mag-experiment sa mga ganyang usapin. Okay? So, ayan po ang number 5. Number 4, ito yung maging detalyado. Kapag ikaw ay naglalaro dyan sa kanya, kapag nandun ka sa isang parte, lalong-lalo na kapag nandun ka na doon sa kanyang si Junjun, mag-concentrate ka doon, okay? Galingan mo. Ibigay mo yung lahat-lahat mo doon sa parte na yon para ang partner mo ay sobrang maligayahan sa ginagawa mo, okay? Alam mo, yung mga parte na yan ng lalaki, napakataas ng kilitin yan. Punong-puno ng nerve endings yan. Kaya kapag ginaligan mo dyan, yung mga parte ng Junjun na yan, mula doon sa kaduluduluhan hanggang doon sa ilalim, yung dalawang lato-lato doon, laruin mo ang mga yon. Magbigay ka ng oras doon. So sa mga ganyang ginagawa mo, sigurado na maging solve yung partner mo. At isa rin yan sa magiging dahilan para lagi niyang mamimiss ang mga ginagawa mo sa kanya. Siyempre, kapag ganun ba naman, siguradong excited siya lagi na uuwi ng maaga para makasama ka, okay? Number 4. Number 3, ito, yung paunang laro. Ano ba ito? Ito yung foreplay, okay? So, alam niyo ladies, kung ang lalaki ay ginagawa ito madalas, regular sa iyo, gawin mo rin ito sa kanya. Return the favor, ika nga. Alam niyo ang mga lalaki, nasa mindset na nila na ikaw ang kanilang paliligayahin at masaya sila sa kanilang ginagawa. Pero sana, ikaw din bilang babae, siguraduhin mo rin na naliligayahan, masaya ang partner mo sa inyong encounter. So, dapat yung mga laro na yan, gagawin mo rin sa kanya, okay? Alam nyo, ang lalaki, kapag ginagawa nyo yan sa kanila, hindi nila yan inaasahan, lalong-lalo na kapag talaga namang ginalingan mo ang iyong mga paglalaro sa mga parte na yan ng kanyang katawan, di ba? So, ladies, yung paunang laro na yan, napakahalaga yan. Sigurado na sobrang magugustuhan ng lalaki yan. At kapag ganyan, mamimiss ka ng lalaki. Gusto niya lagi na nakikita ka at gusto niya lagi na makasama ka. Number 3, number 2, akitin mo or tuksuhin mo. Similar ito doon sa number 1. Magkakasunod yan eh. So, di ba nagsuot ka ng mga pananamit na alam mong kaakit-akit sa kanyang paningin. Ngayon, tuksuhin mo siya. Okay? Kapag nakita mo ang iyong partner na nakaupo o nanonood ng TV, sadyain mo na dumaan sa kanyang harapan, sa ganyang kaayusan. Kapag nakita ka ng partner mo, ng karelasyon mo na ganyan ang itsura mo, nako, sigurado na yan. Wala nang patumpik-tumpik yan, okay? Or kapag magkalayo kayo ng iyong karelasyon, tawagan mo siya, mag-video call kayo sa ganyang pamamaraan. Sigurado na ang partner mo, ang karelasyon mo na yan ay maaakit sa iyong itsura, sa iyong kaayusan. Maraming pwedeng mangyari kapag ganyan ang ginagawa mo. At isa yan sa gustong-gusto ng lalaki. Kapag ganyan ba naman, siguradong araw-araw kang mamimiss ng karelasyon mo. Number 2. Number 1. Maging kaakit-akit ka sa kanyang paningin. Ladies, alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi na ang mga kalalakihan ay visual na nilalang. Kaya, napakahalaga ang kanilang nakikita. So, gawin mo itong opportunity para maipakita mo sa kanya yung mga itinatago mong asset dyan, okay? Magsuot ka ng mga damit na alam mo na ang itsura mo ay kaakit-akit sa kanyang paningin. Alam mo, kapag nakita ka ng lalaki sa kanyang kaayusan, sigurado na mag-aalab ang kanyang damdamin. Sigurado na hindi na niya palalampasin ang mga pagkakataon na yan. At siguradong kayo ay mapupunta sa Cloud9
sa mga karanasan na inyong hindi makakalimutan. O ladies, number 1. So, ayan po, ang ilan sa pwede mong gawin para ang partner mong lalaki, karelasyon mo, ay lagi kang namimiss. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe